may sinasabi rin siya. Anong sinasabi mo? Hindi kita marinig! Lakasan mo! Hindi kita marinig! Parang ibinubuha mo lang ito ko! Ano sabi mo? Tignan mo yung mamang nakatalikod. Sigurado siya si Agent Joe. Masyado siyang malayo. Hindi ako nagkakamali. Alam mo, Hak, Ano? alisin mo na sa isip mo si Indian Joe. Pero ang taong yun ay... Hindi. Hindi siya yun. Dahil laging nasa isip mo si Indian Joe. Lahat ng kawig niya, akala mo siya. Hindi siya yun. Pero talaga siya yun eh. Inalis ko na nga siya sa isip ko buhat nung sumakay ako dito. Tapos, Pasensya na. ay nako, Hak, halika na. Kumain na tayo. Nagugutom na ako eh. Oo, sige. Ay! Ay! Gusto niyo ba kumain? Ang sarap ito! Ang sarap ito pagkain to. Huh? Ha? May sinabi ka ba? Oo, ang sabi ko, masarap itong pagkain. Oo. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang iniisip mo? Kasalanan mo to eh. Bakit? Binanggit mo pa kasi si Indian Joe. Naalala ko pa tuloy ang mga nangyari noon. Pasensya ka na. Pero ang taong nasa vapor ay talagang... Tama na, wala na siya. Oo nga, masarap. Tom, may tatanong ako sa'yo. May gusto kong malaman tungkol kay... Siguraduhin mong hindi tungkol kay Indian Joe yan, ha? Hindi tungkol sa kanya. Tungkol to sa kamag-art na pupuntahan natin. Tungkol kay Tia Sally. Oo. Paano mo ba naging kamag-anak yan, Tia Sally mo, Tom? Sabi mo nga sa akin. Hindi kami magkamag-anak sa dugo. Ngunit kamag-anak mo siya, di ba? Parang gano'n na rin. Si Tia Sally ay hipag ni Tia Polly. Kapatid siya ng yumawang asawa ni Tia Polly. Tom, sigurado ko, hindi mo pa siya nakikita mula nung bata ka pa. Oo. Tama bang isama mo ako sa bahay nila? Di ba siya magtatakang kasama mo ko, Tom? Hak, huwag ka na mag-alala ng tungkol doon. May naisip na ako, kaya tiyak na tatanggapin ka nila. Kaya huwag ka na mag-isip ng iba. Bakit? Basta huwag ka na mag-alala, yan lang ang sasabihin ko. Baka hindi nila ako tanggapin dun eh. Maniwala ka sa akin. At Hak, kailangan isuot mo nga pala ang damit kong pangsimba. Bakit naman? Kasi ang damit mo nga ay hindi ayon sa plano ko. Ganun ba? Alam ko nga yun, Tom. Alam kong parang basa nitong damit ko, ngunit huwag mo tatapon. Di mo naman kailangang itapon yan eh. Itago mo na lang sa balutan ko. Hey, avancez! Avancez! Nung bumaba kami ng vapor sa Helen, sumakay naman kami ng karwahe papuntang Little Rock. Ang first lunch na pupuntahan namin ay nasa Pikesville. Ha? Mga Indian! Oh? Ha? Galing ng mga bayo, no, Tom? Nako, baka harangin itong sinasakyan natin. Di nila gagawin yon. May kasunduan na sila ng may-ari nitong karwaheng ito. Ano pong ginagawa ng mga Indian? Ang alam ko, nanguhuli sila ng mababangis na kabayo. Meron pong mababangis na kabahay dito? Oo, maraming mababangis na kabayo sa mabundok na lugar. Ang galing! Sana makasama ako sa panguhuli. Ha? Naku, ang layo na nila, oh.
Ang bibilis nila! Marunong ka bang mga bayo, Tom? Hindi pa ngayon, pero gagaling ako dyan. Hindi ka pa nga marunong mga bayo. Gusto mo na mahuli ng mga bangis. Sobra ka naman. Matanong ko nga kayong dalawa, saan ba kayo pupunta? Sa First Ranch po, sa may Pikesville. First Ranch. Alam ko yun ang rancho ni Silos. Kilala niyo po siya. Narinig kong kalahati ng mga baka nila ay napeste ngayong taong ito at ang sabi pa, makaraw silang malugi ngayong taong ito. Ang layo yata ng inyong pinanggalingang dalawa. Kamag-anak ba nila kayo? Opo, ganun nga po. Naku, pasensya na kayo. Ngunit talagang sa narinig ko ay sinasabi nilang tiyak ng araw na mawawala sa kanilang radyo dahil sa pagkalugi. Hindi po. Makakaahon po sila sa mga nangyari. Hindi po sila malulugi. Nagdala ka ba ng maraming pera? Hindi pera, kundi papeles na magagamit nila para makautang. Hindi yata kita maintindihan mabuti. Tinak! Ha? Hindi ako mapakali sa suot ko. Pabayaan mo na lang. Narito na tayo. Oo nga, First Ranch ang nakasulat dito. Ang laki pala ng bahay nila, no? Maganda rin naman ang buhay nila eh. Nalugi lang dahil napeste ang mga baka nila. Ah, laisse-les tranquille. Aba, nako. Oh, nanggaling na ba kayong dalawa niyan sa Missouri, ha? Oh, di pagod kayo. Opo, nanggaling po kami sa St. Petersburg. Ay, naku, hinihintay ko nga pagdating ninyo. Kayo po ba si Tia Sally? Oo, ako nga. At ang batang to'y si Tom. Tama ba ako? Ikaw si Tom Sawyer na inalagaan ni Polly. Hindi po si Tom Sawyer. Ha? Tia, ako po si Tom. Ang hawak niyo pong bata ay si Sid, ang batang kapatid ko. Si Sid. Ay, nako. Ikaw pala si Sid. Naku, Tom. Alam kong may kapatid ka ngang nakababata. Si Sid. Ay, ang mga pamangking ko. Tia Sally, meron po akong dalang ibibigay sa inyo. Nandito po, oh. Salamat, Tom. Maililigtas kami sa paghihirap ng dala mo. Inay, ano pong ginagawa niyo dyan? Ay, Benny, sila ang mga pinsan mo. Si Tom at saka ang kapatid niyan si Sid. Kamusta ka? Ako si Tom. Kamusta ka? Ako naman Si Sid, ang batang kapatid ko. Tia, hindi ko po tinignan yan ni minsan. Ingat na ingat po ako makarating dito na maayos yan. Ngayon, Tom, dapat magtagal kayo dito sa amin. Opo. Dahil malayo pa ang pinanggalingan nyo sa St. Petersburg. Sa Missouri pa yun. Alam mo bang madalas ka isulat sa akin ni Polly? Magulo ka raw at pilyong bata. Totoo ba yun, ha, Tom? Alam mo, gusto ko ng pilyong bata. Kaya nga, gusto kong makilala sana kita. Ang sabi naman niya sa sulat niya, sisid naman daw ay masunurin. Kala ko si Mary yung darating. Nagpunta na siya dito noon eh. Sid, bakit hindi sumama si Mary? Kasi dahil sa... Nakakatawa kang bata. Alam ko na. Nagkatrabaho na ngayon si Mary. Ganun ba? Isa na siyang nurse ngayon. Kahanga-hanga siya. Sid, ilang taon nga pala ang tanda sa'yo ni Tom? 2 taon. 2 taon? Parang hindi Mukhang hindi. Mas bata ako. Mas balit nga ako sa kanya eh. Sid, pakidala mo nga ito. Sige. Alam mo, puring-puri ka sa amin ni Chapoli. Mahilig kang mag-aral kaya mas mukha kang matanda kaysa kay Tom.
Ang sipag-sipag mo talaga siguro mag-aral. Oo nga. Aming kabayo? May kabayo ba kayong mabilis na inihuhulog ang sumasakay sa kanya? Huwag kayong mag-alala. Turuan ang lahat ng kabayo namin dito. At mababait. Ayan, maaari ka na magpatakbo ng mabibilis na kabayo ngayon. Makakasakay ka na. Oo. Sige na kapatid, maaari ka na mga bayo ngayon tulad ng mga Indians, di ba? Teka, pipili ako ng kabayo. Eh bakit hindi mo sabihin sa kanya na hindi ka marunong mga bayo? Hindi, sasakay pa rin ako. Talaga, Tom? Oo, napasubo na ako, hindi na ako maaaring umatras. Tom, gusto mo na ba itong isang to? Sige, sige. Sinambay ko naman. Pero sinungaling ka. Hindi marunong mga tayo dito. Ito nagsisinungaling. Talaga kagiging ng kabayo si Tom. Maniwala ka, Benny. Ah, ganun ba? Benny! Naku po. Ça y est, je l'arrête. Wala pa si Tom ah. Ano ba to? Ay, ano ba tong ginagawa mo sa akin? Nasaan na kaya ako ngayon? Aray ko! Ano ba naman to? Hoy, kabayo! Wala nang oras para kumain ka pa ng damo. Umuwi na tayo bago dumil... Aray ko, hindi mo ba nakikita? Naghihirap ako rito. Ikaw may kasalanan nito eh. Aray ko, aray ko, O, kumain muna kayo. Baka magpatulong ako mamaya para hanapin natin siya. Opo. Hindi pa nakikita si Tom hanggang ngayon? Hindi pa nga. Natatakot na nga ako sa nangyari. Bakit? Anong nangyari?
may nasalubong akong mga Indian sa daan. Tinanong ko sila Mga tungkol kay Indians? Tom. Kilala ko naman sila. Ang sabi nila sa akin, may nakita silang bata na kung magpatakbo ng kabayo ay singbilis ng hangin. Nilampasan pa sila. Singbilis ng hangin! Benny, anong gagawin natin ngayon? Hahanapin po namin siya pagdating ng Itay at ng kapatid ko. Ha? Kilala ko po mabuti ang magulong yun. Ano? Kilala ko po mabuti ang kapatid ko. Tinatawag mong magulo ang kapatid mo, Sid. Ah, mautak po ang kapatid kong yun. Magaling po siya lumusot sa mga problema. Mamaya lang po, makikita nyo, nandiyan na po siya. Pero bakit hindi pa siya nakababalik? Nasa naman kaya ang Itay mo at ang kapatid mong si Oscar? Bakit? Saan po ba sila nagkatrabaho? Kung saan-saan sila nagpupunta dahil nanguhuli sila ng mababangis na kabayo. Ah, Hoy, kabayo! Sa pagkakataong ito, huwag ka nang gagalaw, ha? Naintindihan mo? Yan, ang galing. Ganyan nga. Magbabait ka, ha? Alam mo na hindi ako taga rito. Pero sige na naman, ibalik mo na ako sa rancho. Ha? Magkaibigan ba kayo? Teka sandali. Baka naman magkapatid o mag-ina. Nawawala po ako. Tulungan niyo naman po ako makabalik sa First Lunch, oh. Oh, Alam po ba niyo kung saan yung First Lunch? Si Tio Silas pala at ang anak niyang si Oscar ang napagtanungan ko. Hinahabol pala nila yung nakita kong mabangis na puting kabayo. Tom, hindi na ako maaaring magkunwaring si Sid. Kasi kanina, sa pagsisinungaling ko, muntik na ako mahalata. Tom, totoo bang nakakita ka ng puting kabayo? Huwag mo sabihin gawa-gawa mo lang ang istoryang yun. Ay, nakatulog na pala siya. Narinig ko ang sinabi niya. Ngunit antok na ako. Kaya hindi ko na siya masagot. Totoong nakakita ako ng puting kabayo. Puting-puti. At nakita na ako mga
Kahapon kami dumating sa First Ranch. Pili ni Tia Polly na iabot ko mismo kay Tia Sally ang ipinadala niyang papeles at yun ang ginawa ko. Inanyayahan kami ni Tia Sally na tumigil muna doon ng ilang araw. Magandang umaga po, Tia Sally. Oh, Tom, maganda umaga. Ang aga mo yata. Si Sid po pala, gising na po ba? Ewan ko hindi ko pa siya nakikita. Ang aga niyo naman po magtrabaho. Ang tiyo mo't si Oscar gising na rin at nasa kwadro't nagtatrabaho. Talaga po? Tom, ang aga mong gumising. Pagod na pagod ka kahapon, dapat matulog ka pa ng matagal. Ewan ko ba kung ba't ang aga ko nagising. Si Sid maaga siya nagising kasi wala na siya sa kama nang magising ako. Hoy ha! Sid! 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 Sid, nasan ka? Hak na Sid, nasan ka ba? Huh? Huh? Hak, ano ginagawa mo riyan? Ba't nandiyan ka? Hoy, Hak na Sid! Natutulog pa ako. Ba't diyan ka natulog? Mas masarap ang tulog ko dito kaysa doon sa kama. Hindi pa ako sanay. Eh di kagabi ka pa pala nakahiga dyan? Oo, lumipat ako dito. Pagkahiga mo pa lang, nakatulog ka na kaagad. Eh, hindi naman ako makatulog, kaya tumayo ko at pumunta sa banyo. Ang sarap nga ng tulugan dun eh. Liga na, bumaba ka na dito. Sige. Ang aga magising ng pamilya nila. Gising na sila. Tom! Ayos ka pa ba? Ayos lang ako, ayos lang. Ano ba yung kabalang sinakyan mo dyan? Teka, hindi ko na alam. Hindi ko masabi. Pagkakamukha kasi yung mga kabahay dito eh. Hindi, ang alam nyo tulad din ng tao, iba-iba ang mukha ng mga kabayo. Magandang umaga po, Tia Silas. Magandang umaga po! Magandang umaga naman. Nakikilala po niyo ang bawat kabayo? Oo, syempre naman alam ko. Ang kabayong kulay tsokolate na yan ang sinakyan ni Tom kahapon. Ha? Ito nga, ikaw yun di ba? Salamat sa'yo Natututuloy ako mga bahay ng dahil sa'yo. Napabuti rin ang nangyari kahapon, natutong mga bayo si Tom. O ikaw, Sid, marunong ka bang mga bayo? Gusto mo bang matutong mga bayo? Sid, kung marunong ka daw mga bayo. Ano? Hindi pa po marunong si Sid mga bayo, di ba Sid? Oo! Ako nga si Sid! Inaantok pa yata itong kapatid mong si Sid, Tom. Opo nga. Siya nga pala, Tom. Po? Ang sabi mo, yung kabayo mo at ang puting kabayo ay nagkuskusa ng ilong kahapon, hindi ba? Opo. Kung ganoon, maaari naming mahuli ang puting kabayo dahil doon. Bakit naman po? Alam mo, isang buwan na naming araw-araw na hinahabol ang puting kabayo ni Oscar. Ngunit, napakabilis niya at mailap. Alam niyo bang gusto rin siyang mahuli ng mga Indian? Hindi lang kami ang naghahangad sa kabayong yon. Narinig ko po rin yun kahapon. Talagang hinahangad kong mahuli yon. Kung mapapaamo ko ang kabayong yon, may pagbibili ko siya sa mataas na halaga. Ang totoo ayaw ko sana ipagbili dahil gusto kong ariin na lang siya. Ngunit nangangailangan kami ng pera. Kaya pinagsisikapan ko siyang mahuli. Pero sabi po nyo, maaari nyo siyang mahuli. Paano po? Madali lang yon. Huh? Maaari natin gamitin ang kabayong sinakyan mo bilang pain. Ang kabayong puti ay kasama din ng ibang kabayong maamo. Hindi pala siya nag-iisa doon sa parang. Kasamahan din po pala siya dati ng mga kabayo dito. Oo, gano'n na nga. Dati noon ay magkakasama sila. Ganito, Tom, itatali mo ang kabayong sinakyan mo doon sa pinagkakitaan mo ng kabayong puti. Magtatago naman kami at mag-aabang.
Gusto ni Tio Silas na mahuli yun para maipagbili sa mataas na halaga, di ba? Oo nga, kasi kailangan namin ng pera. Hindi na namin mababayaran ng mga trabahador namin. Kaya kailangan mahuli nila yon. Oh. Inay! Alis kayo. Ako na lang po ang bahala dyan. Ay, salamat sa iyo. Isama niyo na po si Joe para magmaneho para hindi kayo mapagod pagpunta sa bayan. Oo, mabuti pa nga. Benny, Po, Inay? huwag ka mag-alala. Kaya kung maayos natin ang lahat, siguradong pautangin tayo ng malaking halaga ng bangko dahil dito sa mga mahalagang papeles na dala ni Tom sa atin. Sana nga po, Inay, pautangin tayo ng bangko. Siya, magpapalit na ako. Aalis ba ang Tia Sally? Oo, pupunta siya sa bayan. Gagamitin niya ang karwahe. Sid, sasama ka ba mamaya sa bayan? O dito ka na lang? Kahit na ano, Tom, ayos lang ako. Tom, mahalaga ang lakad ng inay ngayon, kaya kung pwede, pabayaan na lang natin siyang mag-isa. Oo, sige ba? Walang magandang tanawin dito sa amin, pero doon sa di kalayuan ay may magandang burol. Kailangan lang mga bayo para makarating doon. Sid, marunong ka na ba mga bayo? Hindi pa nga eh, pero bakit dahil lang doon pinagtatawanan mo ko, Benny? Hindi ako nagtatawa dahil hindi ka marunong mga bayo, kundi dahil tuwing tatawagin ka ni Tom, ang sinasabi niya, Sid, ba't Ang ganon? sabi ko ba, Sid? Oo, laging ganon. Talaga? Ang sabi ko, Sid hindi naman eh. Di ba Sid? Kita mo? Oo nga no. Di ko alam kung kailan ko nakasanayan yun. Nung nasa amin naman kami, hindi ako ganun. Di ba Sid? Teka nga muna sandali. Talaga bang magkapatid kayong dalawa, ha, Tom? Bakit naman? Dahil malayo ang pagkakaiba ninyong dalawa. Tingnan nyo, hindi kayo magkamuka. Hindi ba? Teka, may lihim ba kayong tinatago sa akin? Wala. Walang ganun. Sige, magsasanay na ako mga bayo. Ako rin. Alam ko na. Ako rin. Na magkapatid nga kayo, pero magkaiba ang tatay ninyo. Ganun ba? Oo, Benny. Ang galing mo naman manghula. Naisip ko lang. Sid, sabihin mo nga sa akin kung anong klase ang tatay mo. Ang tatay ko yung manginginom at mandarambong pa. Kawawa ka naman, pero patay na siya, no? Sana nga ganun ang mangyari. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Hindi ba sabi mo patay na siya? Eh kasi, bigla na lang siyang nawala. Hindi na siya makita. Nawawala lang pala eh. Tama ho. Ikaw naman, Tom, ikwento mo naman ang tungkol sa tatay mo. Tapos siya sa pag-aaral. Mahal na mahal niya ako at madalas siyang nakatawa. Ang bait niyang tatay sa akin. Ngunit pagkatapos masilang si Sid, kumalat ang tipo sa amin. Nagkasakit siya at namatay. Kawawa ka rin pala. Teka, may hindi tama. Ang sabi mo namatay ang tatay mo pagkapanganak kay Sid. Hindi ba, Tom? Oo, ganun nga. Di iisa pala ang tatay niyo ni Sid. Eh bakit sabi mo kanina magkaiba kayo ng tatay? Naguguluhan na yata ako. Sinabi ko ba yun? Tama. Iba nga pala ang tatay ko sa tatay ni Sid, di ba? Di ba, Sid? Oo, magkaiba. Talaga magkaiba. Ang ibig mong sabihin namatay ang tatay mo, Tom, pagkapanganak kay Sid. Ganon ba yon? Oo, ganito yun eh. Ang tatay ko, hiniwalay ng nanay ko pagpanganak sa akin. Tapos nagpakasal ang nanay ko sa tatay ni Sid. At pagkatapos ipinanganak si Sid, nawala naman ang tatay niya. Kaya magkapatid kami na ibang mga tatay. Magulo nga pero naiintindihan mo, no? Ito lang ang tatandaan mo, magkaibang tatay namin ni Sid. Ano, ayos ba ang story namin? Di ba Sid, nasa ka na? Ganon ba yun? Saan naman kaya nagpunta ni si Sid? Sid! Teka, magulo. Hak! Hintay! Hak! Hak, hintay! Ayoko na. Ayoko na silang dayain. Hak, huwag ka sanang ganyan. Kailangang ipilit natin sa kanilang ikaw si Sid. Hindi naman ako kasing galing mo magsinungaling. Ano? Hindi ako ganun. Hindi ako magaling magsinungaling. Huwag mo sasabihin sa akin yung mga ganyan, Hak. Ang husay-husay mo dun eh. Parang sinasabi mo na talagang sinungaling ako,
Oo, ganun nga. Sinungaling ka. Hak! Bawiin mo yun! Tom naman. Sinabi mong sinungaling ako. Huwag ka magbiro. Oo na, Tom. Sige, hindi ka sinungaling. Ayan, pinapatawad na kita. Tom, Sid, anong ginagawa nyo? Huwag kayong mag-away na dalawa. Huh? Ano pong sinasabi nyo? Hindi po kami nag-aaway. Talaga? Dinadaya ba ako ng mata ko? Oh, siguro po. Si Sid po at ako ay nagkakatuwaan lang. Di ba, Sid? Di ba? Mabuti naman. O siya, pupunta ako sa bayan. Paalam po, tiya. Hak, pati na tayo. Sinungaling ka pa rin, Tom. Marunong ka na, Tom! Kahapon talagang mabilis ang takbo ko. Ngayon, sobrang bagal naman. Iba kahapon, iba ngayon. O sige, subukin mo ngayong bilisan. Aray, para yata nagasgas ang breath ko sa balakang ah. Ang sakit. Pero marunong ka na, ha? Ikaw din naman eh. Mga bayo ulit tayo bukas, ha? Oo. Huh? Tingnan mo, parang karwahe ni Tia Sally yun, ah. Parang yun nga. Halika, habulin natin at lampasan natin. Sige. Yeah! Tia Sally! Tia Sally! Tia Sally! Tia Sally! Tia Sally. Aba. Tom, Sid, magagaling na kayo mga bayo ngayon ah. Nagulat po ba kayo? Tinuruan po kasi kami mabuti ni Benny. Siya nga ba? Galing nga pala ako sa bayan at naghulog ako ng sulat kay Polly. Sulat po? Sinulat kong kay ni Sid ay dumating dito ng ligtas. At maaari na kaming pahiramin ng bangko ng pera. Salamat sa ipinadala niyang mga papeles sa iyo, Tom. Sinulat niyo pong dumating kami ni Sid dito? Oo. Ano? Tia, babalik po kami agad. O bilisan ninyo. Malapit na tayo maghapunan. Kailan kaya matatanggap ni Tia Polly ang sulat, Tom? Siguro mga 4 o 5 araw yun, Hak. Magugulat siya pag nabasa niyang nakalagay sa sulat na kasama mo si Sid, hindi ako. Talagang magugulat yun. Anong gagawin natin? Wala, ano pa ba magagawa natin dun nandito ka na? Mapapagalitan ka pag uwi natin. Di bale, Kawawa ka naman. Dapat hindi na ako sumama. dapat sana pinagtapat na agad natin sa kanila na ikaw ang kaibigan kong si Hak. Tatanggapin ka rin pala nila eh. Kita mo naman, ang babait nila. Kasi naman, ngayon ko lang sila nakita at nakilala. Hindi ko kasi alam kung anong klase mga tao sila. Kaya naisipan ko magsinungaling. Pero hindi ko sinasadya yun. Ako na lang ang magtatapat sa kanila, Tom. Wag mo na lang gawin yun. Ituloy na lang natin ang pagkukunwari magkapatid tayo. Hak, kaya na. Dali. Natitiyak ako mahuhuli ko na rin yung bukas. Lumapit si Kidlat sa amin kanina. Si Kidlat? Habang hinihintay namin siya, nag-isip na kami na ipapangalan sa kanya at Kidlat nga ang naisip namin. Mula ngayon, yun ang itatawag natin sa puting kabayo. Wala bang mas magandang pangalan? Bagay sa kanya ang puting Kidlat, hindi ba? Opo, bagay nga. Tiyo, lumapit po ba sa inyo si Puting Kidlat?
Una siya nakita ng mga Indian at hindi sila nag-aksaya ng panahon. Hinabol siya. Ha? Siguro po hindi po nila mahuli, no? Hindi, kay bilis kasi. Kasing bilis ng kidlat tumakbo ang kabayong yun. At Tio Silas, maaari niyo po ba kaming isama ni ni Sid bukas? Oo, ngunit marahil matagal kayong maghihintay. Baka naman kayong mainip na dalawa. Hindi po bale, basta isama niyo lang po kami. Gusto ko po kasing makita kung paano niyong hulihin si Kidlat. Mm. Tom, sigurado ka bang dito po nakita si Kidlat doon? Opo, natatandaan ko po ang punong yan. Yan po yun. Kung ganoon, magtatago tayo doon sa likod doon. Ah, Sinabi po ba ninyo sa itay na pahihiramin na tayo ng pera ng bangko? Oo, sinabi ko. Oh? Di hindi na po natin kailangang mahuli ang puting kabayo. Hindi na niya ipagbibili yon. Sa kanya na lamang daw yon. Gusto niyang ariin na ang puting kabayong yon. Huwag kang pahuhuli, Kidlat! Ha? Benny! Panoorin niyo mabuti, asintahin ko yung malit na sanga nandun. ha? Ang galing! Ulit pa! Gusto ko matutuhan yun ah. Tom, huwag mo masyadong ilakas ang pagsasalita mo. Pag dumating si Kidlat, agad yung tatakbo pag nadinig ang boses mo. Mabubulabog. Hmm. Nasaan ang tiyo mo? Shh! May nakikita ka ba? Tumahimik ka, Hak. Ngayon na, pagkakataon na sa... Huli na natin! Nahuli din nila ang puting kabayong si Kidlat sa wakas. Talagang maganda at matikas siyang kabayo. Ngunit ibang nararamdaman ko nang nahuli siya. Hindi ako natutuwa. Dapat sana hindi siya nahuli.